Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda, 3,000 pala kayo, 3,000. at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin nating tatlong building. Para sa 8,000 estudyante dito, yun po ang handog ng ating Kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. Basta yun lang mga kabads natin. Pag may nakita kayo doon, sa lugar nyo, ipaliwanag nyo sa mga tao. Corrupt yan taong yan. Kasi dapat hindi siya nagpapatayo ng ganyan. Pag may nagbibigay ng ayuda, nandun yung ano niya, corrupt yan. Kasi hindi dapat, wala dapat siyang appropriation para sa ayuda. Marami na auto dito sa Benguet, dami pa rin auto may papatayo siya sa Trinidad Sports Complex. Oh, saan galing yung pera? Oh my goodness, Congressman, magpapatayo ng sports complex? Kalokohan yan. Saan siya kukuha ng pera? Bakit siya may allocation na pondo? Executive ba siya? Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Alam nyo na, no? Alam nyo na kung ano talaga nangyayari. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Wala po yun sa sinumpaan namin. Ang sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. O sige, lahat to, para hindi nyo kalimutan, hindi lang naman si Speaker at si mga kongresista ay nagbibigay ito. Lahat ito, yung mga akap, isip, ay sa totoo lang po, yan po ang handog ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Palakpakan mo natin siya. Sa totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, nalate ka sa kanina umaga, pumirma ang ating mahal na Presidente yung batas na Magna Carta para sa mga seafarers. Pagkatapos ng signing ceremony, lalarga na kami sana. Pero sabi ni Presidente, Speaker, hali kayo. At tinuro pa niya, at si Jinky, hali kayo. Nag-meeting po kami. At sa totoo lang po, sa madaling silita, tuwang-tuwa ang ating mahal na Presidente kay Madam Jinky Luistro. At napakaganda ang ginagawa niya sa Kongreso. At siguro naman, hindi ako makakamali kung anong mensahe ng ating Presidente para sa iyo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Jinky Luistro para sa Kongreso! Larga! At syempre, samahan nyo naman po akong pasalamatan ang ating mga panauhin ngayon sapagkat si Beatrix, baguhan, beginner, neophyte, pero tinanggap, tinangkilik, at sinamahan ng ating highly respected members of the 19th Congress who truly inspire me in my engagements in different committees and ultimately sa inaabangan ninyong lahat, ang Quadcom. You have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker.
Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. I understand, wala pong perpektong gobyerno. Tama? Tama? Walang perpektong gobyerno. But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. I do not want to prolong my message dahil mas gusto ko i-enjoy nyo ang bawat salitang mapapakinggan nyo sa aking mga kasamang congressman and most of all, sa leader ng Kongreso, the Speaker of the People. No? That is his concept of the Congress. It is not the House of Representatives. Instead, it is the House of the People. At karangalan ko po na ngayong tanghaling ito ay kasama natin ang iginagalang, pinakamabait at pinakamagaling na Speaker ng Kongreso ng Pilipinas, Batangas 2nd District. Ang ating pasasalamat at pagmamahal iparinig sa pamamagitan ng pinakamalakas na palakpakan sigawan! Bilang Speaker, kailangan po natin siya para sa katotohanan, sa katarungan at sa kapayapaan ng hinahanap ng ating quad. Siya, si Ma'am Congresswoman Yervil Beatrix Luistro! Larga! 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 Hindi lang naman dahil kapartido ko siya kasi bilang lakas CMD congressional candidate natin, mahal na mahal ko siya kasi ang ganda talaga, masipag at talagang hindi niya binibitawan lahat yung mga obligasyon niya sa distrito. Kaya siya ang isang model congresswoman. Ngayong araw, nandito tayo. Hindi to rally ha, hindi to rally. Pero nandito tayo sa isang groundbreaking ceremony para sa Bawan Technical Integrated High School. At habang sumasakay kami dito sa helicopter, papunta dito, kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlong building. Para sa 8,000 estudyante dito, iyon po ang handog ng ating Kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. So, ayusin mo yung groundbreaking ha, para hindi lang isa ha, pangatlo. Okay. Before I end, I wish to acknowledge the presence of all PNP personnel, all personnel and officials from DepEd, and of course, all our partners from the Department of Public Works and Highways. Indeed, this is a collaboration of important agencies which we are giving light already through the leadership of our very dear Speaker. Once again, maraming salamat po sa Quadcom at higit kay Speaker Martin Romualdez. Malakas na palakpakan sigawan po!